Okay, mag-recap po muna ulit tayo, no? So, last week, natutunan po natin na dapat pala tayong tumugon sa ginagawa ng Holy Spirit sa ating buhay upang mamuna tayo at maging kalugod-lugod sa Diyos. At natutunan din po natin na dapat alamin natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita upang ang ating panalangin ay maging naaayon sa kanyang kalooban. Kapag natin yung prayer, dapat i-align natin. Ang purpose ng prayer is to align our will to God's will. Hindi vice versa, no? Hindi to align God's will to our will. Okay, so kailangan matutunan natin ang kalooban ng Lord. At natutunan din natin na dapat natin i-share sa iba yung kapatawarang iginawad ng Diyos sa atin. Yun ang kanyang nais at ang purpose ng pagkatawag niya sa atin. At higit sa lahat, kailangan dapat tayo sumampalataya sa ating Panginoong Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Now, today, tignan naman natin kung paano nirebuke ni Jesus ang mga Pariseo tungkol sa kanyang authority. Kaya ang title natin is The Authority of Jesus. No? Yung text natin mula sa Mark chapter 11, verse 27 to 33. So ito yung mga huling verses ng chapter 11. No? Next week, papasok na tayo sa chapter 12. Okay, so ang sabi po sa ating text sa verse 27, then they came again to Jerusalem. And as he was walking in the temple, the chief priests and the scribes and the elders came to him. So bumalik ulit sila sa Jerusalem. No? At keep in mind na ito ay Tuesday na, no, ng Holy Week na tinatawag natin. Tapos na yung Palm Sunday, lumipas na yung Monday, and this is Tuesday morning. So Tuesday morning, bumalik sila sa temple. Tutunan din natin last week na hindi sila sa loob ng Jerusalem spend ng gabi, no? Kundi pumupunta sila sa Bethany, kila Martha, kila Lazaro, at doon sila namamalagi, nagpapalipas ng gabi. No? Umaga sila pumupunta ng Jerusalem. Okay, so gaya na nakaugalian ni Jesus, sa temple siya tumuloy. No? Kasi ministry ang kanyang purpose. To teach. Hindi para mamasyal, kumain at mamili. Kaya diretso siya sa temple. No? Ministry ang focus ni Jesus. Hindi siya pumunta sa Jerusalem para mamasyal, no? Kasi hindi naman siya taga-roon, no? Kung tutusin, yung ibang tao siguro, no? Pagpasok nila ng Jerusalem, mga namamasyal yan, kumakain ng pagkain doon, no? Namimili, window shopping. Pero si Jesus, diretso siya sa kanyang ministry. So habang nagtuturo siya, lumapit sa kanya yung mga religious leaders, no? Sa Israel, no? So during their time, merong 3 major religious groups sa panahon nila. Actually, 4 groups ito, no? Yung isa kasi hindi religious, yung mga zealots, no? Yung mga zealots, mga rebelde yan. Hindi sila religious. 3 lang yung major religious groups, no? Sa panahon nila, una, yung mga Pharisees, no? Tinatawag na Pharisees. Ito yung mga yung mga scribes at mga pari, no?
Ayan, mga scribes lang ito. Mga scriba. No, tatlo yung groups. No? Medyo nalito ako rito. Tatlo yung major religious groups. No? At itong tatlong groups na ito, magkakalaban to. No? Hindi yan sila nagkakasundo-sundo. Parang politika to. No? Magkakalaban sila. Sa panahon natin, mga political party to. No? Yung Pharisees, no? Yung tatlo Pharisees, yung mga Sadducees, at mga SNS. Pharisees, Sadducees, at SNS. Tatlong groups to, magkakalaban to. Ngayon, yung lumapit kay Jesus, so sabi dito, chief priests at mga elders. No, itong chief priests at saka mga elders, member sila ng group na Sadducees. Okay? Member sila ng group na Sadducees. At scribes, sabi, no? Yung mga scribes naman, member ng mga group ng Pharisees. Sila yung mga legal, mga law expert. No? Itong mga scribes. Mga law experts to. Legal experts. No? Sa panahon natin, ito yung mga abogado. Mga group ng mga abogado. Itong mga scribes na to. So, gaya na sabi ko kanina, magkakalaban yan sila. No? Ngayon, makikita natin dito sa istorya natin ngayon, nagsama sila yung dalawang groups, no? Yung two opposing groups, yung mga Sadducees and Pharisees. No? Kasi sila yung bumubuo ng Sanhedrin, which is the Supreme Court ng time nila. So, nagsama-sama yung dalawang opposing groups na yan. So, dahil nagsama sila, ibig sabihin matindi yung threat ni Jesus sa kanila, parang nagsama sila. Matindi, threatened talaga sila kay Jesus. No? Parang, sa panahon natin, parang dalawang political party nagsanib, no? Parang pabagsakin si Jesus. Sabi sa verse 28, and began saying to him, by what authority are you doing these things? Or who gave you this authority to do these things? Kinumpronta nila si Jesus tungkol sa credentials niya bilang rabbi. No? So, ganito talaga, no? Ganito talaga. Kapag ikaw ay nagtuturo, kailangan meron kang credentials. No? Naalala ko tuloy no ako hindi po pastor sa dati naming church. Nung nagba-Bible study kami ng men's. Ako yung nag-lead ng Bible study. And then, itinuro ko yung about limited atonement. No? Kasi merong isang men's doon na kasama ko sa Bible study. Sabi niya, yung kaligtasan daw, yung pagkamatay daw ni Jesus, ay para sa lahat, na yung kaligtasan para sa lahat. So sinabi ko sa kanya, hindi. Kasi kung para sa lahat yung kaligtasan ni Jesus, hindi na ako mag-church. Kasi anyway, para sa lahat naman. Kasi kung para sa lahat, lahat maliligtas. Kasi kung meron hindi kung ang ginawa ni Jesus na atonement para sa lahat, tapos meron hindi naligtas, ibig sabihin, nag-fail yung failure yung atonement ni Jesus. Hindi. Ang atonement o yung kaligtasan, pagliligtas na ginawa ni Jesus, limited yun. Doon lang yun sa mga pinili niya. No? Ngayon, yung kasamahan ko na yun na sa men's, hindi siya sumasang-ayon. Sabi niya, hindi. Sabi ni pastor, para sa lahat. No? Sabi niya, gano'n. Sabi, dahil nga ako'y walang credentials, hindi siya naniniwala sa sinasabi ko. Lalo na yung sinasabi ko ay kontra doon sa sinabi ng pastor namin sa kanya. So, yun ang ibig kong sabihin. No? Kapag ikaw ay nagtuturo, dapat may credentials ka. No, naalala ko tuloy yung kapatid ko, kaya ako, isa yun sa mga factors kung bakit ako ng pastor. No?
Mayroon sinabi sa akin yung kapatid ko, yung isa sa mga nagsusupport sa atin, ano ba yung sabi niya, ang tawag kasi namin nun, tol. Sabi niya, tol, ano ka, kailangan mo na, nakalimutan ko, may sinabi siya, kaya naisipan ko mag-aral. So, sabi ko, maraming hindi naniniwala sa sinasabi ko. Kasi hindi naman ako pastor. Sabi ko, kailangan ko siguro maging pastor para maniwala yung mga tao sa sinasabi ko. No? May sinabi nga yung kapatid ko, parang gano'n nga rin, na kailangan meron kang credentials. No? So, gano'n din sa panahon na ito, no? Sa nangyayari na ito sa kanila. No? Para, pag narinig lang isang spiritually deaf, no? Kasi para, kapag tayo ay na-born again, kasama sa ating pagiging born again, yung magsisimula na tayo magkaroon ng spiritual hearing and spiritual sight. No? Pero kapag unbeliever ka pa, ikaw ay spiritually deaf. No? Yan ang natural na kalagayan ng isang tao. Habang kung hindi pa siya born again, siya ay spiritually deaf and spiritually blind. No? Kaya yung spiritually deaf, kagaya nito mga religious leaders na ito, kapag narinig nila yung katotohanan, hindi nila yung pinaniniwalaan. So, hindi nila pinaniniwalaan. Bagkos, kino-question pa nila. Yun ang nangyayari, no? Hindi na nila pinaniniwalaan yung katotohanan, kini-question pa nila yun. Kaya yung question nila kay Jesus, critical. Yung critical yun kasi it involves authority and truth. Ang involved dito sa question nila, authority, at katotohanan. Kasi yung panahon na ito, para makapagturo ka, ang isang rabay, para makapagturo, lalo na sa temple to eh. Kailangan mo ng official appointment. Kailangan may mag-a-appoint sa iyo officially. No? Kailangan mo ng authorized credentials mula sa isang scholar o sa isang pantas, no? Isang magaling na guro o rabay. No? Sa panahon natin, ganun din, no? Ganun pa rin, no? Kapag bago ka maitalagang isang pastor, kailangan may credentials ka rin, no? Kailangan licensed pastor ka or ordained ka ng isang seminary, no? Para ikaw ay makapagturo. Noong panahon nila Jesus, yung katuruan ng mga scholars o ng mga pantas, pinapasa sa mga rabay. Halimbawa, ako ay isang scholar, may nag-aaral sa akin. Yung knowledge ko, ipapasa ko sa aking estudyante. No? At pwede lang yung baguhin kung i-authorize din o i-recommend ng isa ring rabay o pantas. No? Kaya kung wala ka ng ganitong mga seal of approval mula sa mga rabbinical school, hindi pwedeng pagtiwalaan yung mga ituturo mo. Hindi yan sa panipaniwala. No? Kaya ganoon na lamang yung tanong ng mga religious leaders na ito kay Jesus. No? What authority? Kanino galing yung authority mo? No? Ano authority at ganito galing yung authority mo? No? Salamat sa Lord kasi lahat tayo ngayon nandito, alam natin kung kanino galing yung authority ni Jesus. No? Meron bang hindi nakakaalam na kung saan galing yung authority ni Jesus? Dito sa atin ngayon, lahat tayo alam natin. No? Kasi si Jesus ay Diyos. Kaya yung full authority, meron siya. No? Kaya alam natin yung sagot. Salamat sa Lord, no? Kasi yun ang bunga ng ating pag-aaral ng kanyang mga salita. Meron pa isang tanong, no? Na dapat natin malaman. No, sabi, do these things, no? By what authority are you doing these things? Or who gave you this authority to do these things? These things na yan, ano ba yan? No? Anong tandaan natin last week? Anong ginawa ni Jesus? Di ba pumasok siya sa temple, pinagtataob niya lahat yung mga
Nagpapalit ng pera, nagbibenta ng mga hayop. No? Pinagtatawag niya lahat. At nangaral siya, sabi niya, ito tahanan ng aking ama. No? So, yun yung distincts na binabanggit ng mga religious leaders dito. Anong authority mo para itaob yung mga mesa na yan? Anong authority mo para pakawalan yung mga hayop? And anong authority mo para magturo dito sa loob ng temple? No? Yun yung authority na tinatanong nila. No? Actually, na kay Jesus yung full authority noon dahil siya nagmamayari ng temple. Divine right to Jesus yung kanyang ginawa. No? Kasama rin dito yung kanyang pagtuturo, which is His divine authority. Kasi, bakit divine authority ni Jesus yung kanyang pagtuturo? Kasi siya yung salita. No, John 1:1. Siya yung salita. Kaya kung authority lang ang pag-uusapan, alam natin na full authority lang kay Jesus. Siyempre, yung time na hindi pa nila alam. No? Kaya yung question ng mga leaders, mga religious leaders na to, full of pride. No? Full of pride to. Akala mo sila yung nag-establish ng law. No? Ganito yung mga religious leaders. No, kasi sa kanilang mata, sa kanilang isipan, meron silang political, social, economic, and religious power. Sa isip nila, very powerful kami kaysa sa iyo. Anong authority mo, anong power mo, nagtuturo ka ng ganyan. Kasi, biro mo, part sila ng Sanhedrin, which is, kung i-compare natin sa panahon natin ngayon, Supreme Court. No? Kaya sa kabila ng mga power play ng mga religious leaders na ito, ano ang ginawa ni Jesus? No? Nag-counter question siya. Nakikita si Jesus kung gaano siya ka-omniscient. No? Nag-counter question si Jesus. Alam niya naman ang heart ng mga kausap ng mga religious leaders na ito. Alam niya kung ano tumatakbo sa utak ng mga ito. Kaya nag-counter question siya para matameme itong mga religious leaders na ito, para itulak sa isang sulok. Kaya yung salita ni Jesus is with power. Very powerful talaga. No? Kasi yung salita ni Jesus, sila kumukompronta sa atin. No? Yung salita sa Scripture. Ang power nito, ito yung kumukompronta sa atin. Ito yung nagsasabi sa atin na mali ang ginagawa mo. Tama ang ginagawa mo. Hindi ganyan ang kalooban ng Lord. Yung salita ng Diyos ang nagsasabi niya sa atin. No? Kaya ganun kahalaga ang salita ng Diyos. At tulad dito mga Pariseo na ito, yung mga religious leaders na ito, yung response natin, ganun din. Dadalawa lang pagpipilian natin. No? Pag kinumpronta tayo ng salita ng Diyos o salita ni Jesus, either mag-o-obey tayo, either obedience or rejection. Dalawa lang. Obedience or rejection. Pero anong dapat? Dapat obedience. Kasi yun ang katotohanan, yung sinasabi sa atin ng Scripture. No, kaya maraming tao takot magbasa ng Bible. No? Takot siya, ayaw ko magbasa ng Bible. Kasi kapag nagbasa ako ng Bible, marireveal yung aking pagkatao. Makikita ko kung ano yung aking tunay na pagkatao. Parang salamin yan eh. No, pag nanalamin ka, makikita mo kung ano itsura mo talaga. Pogi ka ba o pangit ka? Yung iba ayaw magsalamin kasi pangit ako eh. No? Makikita nila yung mukha nila. Ganun din ang salita ng Diyos. Maraming takot pumasa ng Bible. Ayaw kung magbasa ng Scripture. Kasi marireveal yung aking tunay na pagkatao. Pero gusto nila maligtas. No? Gusto mo maligtas, pero ayaw mo magbasa ng Bible. Ano paano yun? Kontra, no? Contradiction. May contradiction sa gusto mo. Gusto mo maligtas, pero ayaw mo malaman kung paano maligtas.
Oh, di ba? Ano klase mentalidad yan? O ganyan ang tao. Anong tawag natin yan? Total depravity of man. No? Total depravity of man. No? Ano natin, no? Ihalitulan natin sa ano naman, sa doktor. No? Marami kong kilala, ayaw magpa-doktor. Bakit? Kasi pag pumunta raw sila sa doktor, dumadami yung sakit nila. Hindi totoo yun. Marami ka na talagang sakit. Nalalaman mo lang na marami kang sakit kasi nagpa-doktor ka. Kaya ayaw nila pumunta ng doktor. Ayaw po. Pumunta ka ng doktor, magpa-check up. Ayaw po. Pag nagpa-check up kasi, dumadami yung sakit mo. Parang klase mentalidad yun. Kailangan mo pumunta ng doktor para malaman mo kung ano yung mga sakit mo. Kasi takot silang malaman na meron pala silang sakit na ganito, na ganito, na ganito. No? Ganun din sa scripture eh. Ayaw bumasa ng scripture kasi nalalaman nila yung ginagawa pala nila mali. No? Total depravity of man. Kaya nga, ang tao sablay. Sa totoo lang, sablay talaga ang tao. No, kailangan talaga natin ang habag ng Diyos. Kung walang habag ng Diyos, awa-awa talaga ang tao. No? Awa-awa. Okay. Verse 29 and 30 tayo. Sabi sa 29, and Jesus said to them, at nakita natin kung gaano katalino si Jesus. I will ask you one question. Isang tanong lang, sabi ni Jesus. And you answer me. And then I will tell you by what authority I do these things. Isang tanong lang. Sasabihin ko sa inyo kung kaninong authority galing ang mga pinagagawa ko ito. Sabi sa verse 30, ito na yung tanong ni Jesus, was the baptism of John, si JB to, John the Baptist, no? From heaven or from men? Answer me. Tinatanong ni Jesus, isang tanong lang. Yung baptism bang ginagawa ni John the Baptist, galing mula sa langit o mula sa tao? Ano ang tanong ni Jesus? No? Mula ba sa langit o mula sa tao? Okay, so tayo, kasi nga, inaaral na natin yan, alam natin, nagaling sa langit. Yung ginagawang baptism ni John the Baptist, no? Alam natin kung sino si John the Baptist. No? Yung ginagawang baptism ni John the Baptist, pakinggan nyo ngayon ito, ha? Ito ay baptism of repentance. No? At ginagawa ni John ito sa mga tao upang maging handa sila sa pagtanggap sa Mesaya. Kaya nga siya yung pinauna. No? Kasi yung kanyang baptism of repentance, ginagawa niya sa mga tao upang maging handa sila sa pagtanggap sa Mesaya. Yun yung baptism na ginagawa ni John the Baptist, no? Yung repentance na sinasabi ko dito, ito yung change of mind. Okay, yung magbabago ka ng isip na ma-recognize mo yung ginagawa mo ay hindi yung ginagawa nila noon ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. No? Yun yung repentance, magbabago ka ng isip. No, change of mind. Dati ang pag-iisip natin, kaya natin iligtas ang ating sarili. Sa pamamagitan ng paggawa natin ng mabuti. Pero nung sabi ni Scripture, hindi mo magagawa yan. Kasi kailangan mong sundin yung 613 na kautusan para mamayin ka sa sarili mo. Meron bang makakakuha ng wala? Kaya nga, pinadala ng Diyos si Jesus para
gawin yon in behalf natin. Kasi walang taong makagawa no? Ngayon, ang sinasabing repentance, change of mind. Noong una, hindi ka naniniwala na hindi mo kayang gawin yun. Kapag nag-repent ka, maniniwala ka na wala akong kakayanan na gawin yun. No? Mawawala yung pride. No? Hindi kailangan mo ang Diyos para maligtas. Yun ang repentance. No? At dahil doon, dahil sa nalaman nila yung katotohanan na hindi, yung ginagawa nila, hindi kalooban ng Lord, hihingi sila ng forgiveness. Ganun din sa atin, no? Pag nag-repent ka na, pag nag-change of mind ka na, hihingi ka ngayon ng kapatawaran, Lord, sorry. Kasi, ano ko pala, very prideful pala ako noon. Iniisip ko, kaya ko. Iligtas ang aking sarili, yung pala hindi. No? Yun yung repentance. Kailangan mo mag-repent. No? Hindi yung puro forgiveness lang. No? Ang requirements ng salvation is to repent, hindi to ask for forgiveness. Kasi yung forgiveness, automatic na yun. No? Kapag nag-repent ka, automatic yun. May forgiveness. Kasi kasama ng grace, yung forgiveness. No? So si John, inihahanda ni John yung heart ng mga binabautismuhan niya. Inihahanda niya yun para tanggapin yung kanilang king. Na sinasabi ni John na merong parte which is great, far greater than me. Sabi niya. Siya yung ating king. At kailangan natin siyang tanggapin. No? Ipiniprepare niya yung way ng Lord. Sabi sa Mark chapter 1, verse 2 to 3. Okay, ngayon, alam na natin kung ano yung baptism na ginagawa ni John. Alam na rin natin na yung baptism ni John ay mula sa Diyos. Ha? Alam natin na yung ginagawang baptism ni John mula sa Diyos, hindi yung mula sa Kanya lang. No? Kita mo yung tanong, is it from heaven or from men? Kasi, ang tao, merong mga ginagawa na sinasabi nila mula sa Diyos, pero actually, ginawa lang nila yun. No, lalo sa panahon natin ngayon, ang daming man-made na itinuturo sa pulpit. No, sasabihin ito yung tama, ito yung dapat natin gawin. Pero actually, basahin mo yung scripture, hindi mo makikita na nandun. No? Marami ngayon, napakarami. Kaya nga, ganito yung tanong ni Jesus. No? Kasi kung paano paniniwalaan ng mga religious leaders yung ministry ni John, doon marireveal kung ano yung laman ng heart nila. No? Ganon din sa ministry ni Jesus. Kasi kung alam ng mga religious leaders yung katotohanan tungkol kay John, alam din nila kung ano yung katotohanan tungkol kay Jesus. No? Tingnan natin yung response ng mga leaders na to kay Jesus. No? Tingnan natin yung mga response. Sabi sa 31, and they began reasoning among themselves. Nag-uusap-usap yung mga religious leaders saying, if we say from heaven, he will say, then why did you not believe him? No? Verse 32, but if we say from men, they were afraid of the crowd, for everyone was regarding John to have been a real prophet. No? Nag-usap-usap sila, pero yung pag-uusap nila, hindi publicly, no? Nagbubulungan lang itong mga ito. Paano sabihin natin, ang sasagot namin. No? Hindi nila pinaririnig sa ibang tao yung kanilang pinag-uusapan. Secret. No? At yung kanilang pag-uusap, hindi upang sabihin yung katotohanan. No? Nag-iisip sila kung paano sila makakalusot sa kanilang kasinungalingan. No?
Hindi sila nag-uusap para sabihin, pag-usapan, ano ba yung totoo? No? Hindi ganon. No? Makikita natin, pag ito sinabi natin, ganito mangyayari. Pero pag ito, ganito mangyayari. So naghahanap sila ng lusot sa kanilang kasinungalingan. No? At alam yan ni Jesus. No? Kasi minsan nakala natin, may tatago natin yung nilalaman ng heart natin. Minsan nakala natin, may tatago, akala natin makikita natin ang Diyos sa ating mga actions. No, hindi. Omniscient God yan. No, alam niya lahat. Iisipin mo pala, alam na ng Diyos. Wala tayong maililihim sa Kanya. No? Kaya wag nating lokohin ng Diyos. No? Kagaya ng ginagawa nitong mga religious leaders na ito. Alam ng Diyos yan kung dinoloko mo siya. No, maigi pa nga yung aminin mo na, Lord, sorry talaga, makasalanan ako, Lord. Sinungaling ako. Aminin mo na yan, mas maigi yan. No? Aminin mo lahat kasalanan mo. Kesa yung pagtatakpan mo, Lord, kaya ako ginawa yun kasi gano'n eh. Lord, kaya ako ginawa yun kasi gano'n. No, meron ka katwiran. Gano'n naman, no? Total, makikita natin yung total depravity of man sa karakter ng mga religious leaders na ito. Verse 33, and answering Jesus, tingnan nyo. Ito yung answer nila. They said, we do not know. Hindi nyo alam. Kung saan galing, religious leaders ka, di ba? Skriba ka, ikaw yung nagtuturo ng kautusan. Di ba, nakaprophesy ito si John sa Old Testament. Meron darating na mamumuna sa Lord. Sasabihin mo, hindi mo alam. Si Jesus nakaprophesy sa Isaiah. Binabasa nila every Sunday, every Saturday, sa synagogue. Yung prophecy tungkol kay Jesus, isasagot nila, hindi nyo alam. Hindi nyo kilala si Jesus. No? Ano sagot ni Jesus sa kanila? And Jesus said to them, neither will I tell you by what authority I do these things. No? Sabi ni Jesus, kahit ako, hindi ko sasabihin sa inyo kung sino ako. Kasi nagpakilala lang sa inyo, yung mga ginagawa ko, dapat alam nyo. No? Sa pamamagitan ng mga ginawa ko, yung mga acts ko, yung mga miracles ko, yung 3 messianic miracles, pagpapagaling ng merong ketong, pagpapagaling ng demon-possessed na pipe, pagpapagaling ng itinanganak na bulag, lahat yan puro messianic miracles, nakita yung ginawa ko yan, no? Sabi ni Jesus. Pero hindi nyo pa rin ako kilala ngayon. O talagang bulag kayo, spiritually. O talagang bili kayo, spiritually. Kaya sabi ni Jesus, hindi ko rin sasabihin sa inyo. No? Dalawa lang kasi yung response eh. No? Pagka na-expose ka sa katotohanan, no? Pag nalaman natin yung katotohanan, dalawa lang ang response. No? Kagaya nito, ito mga religious leaders na to. Dalawa yung response nila. Una, i-acknowledge na yung ministry ni John ay heavenly. Oo, galing sa langit. No? Ngayon, kung i-admit nila na yun ay heavenly, na yun yung pinrapisi, kailangan nilang i-admit na si Jesus ay Messiah. Ayaw nila yun. Kaya ayaw nilang i-admit na si John ay yung tinutukoy sa propesya. Kasi kapag in-admit nila yun na si John yun, kailangan nyo i-admit si Jesus. Ayaw nila. No? Pangalawang response nila, wala, no? I-deny yung ministry ni John na ito ay mula sa tao. Pero nire-risk nila, kapag dininay nila, i-risk nila yung credibility naman nila. Hindi naman ang problema. Kaya nga hindi sila sumagot eh. Sinabi nila, we don't know eh. Kung sasabihin nila, si John hindi yan galing sa langit. No? Mawawala naman yung credibility nila kasi lahat ng tao, sabi,
alam na si John ay from God. No? Kasi, yung mga tao naniniwala na si John ay prophet. Ngayon kung sasabihin nila, he is from, what is doing is from men, magagalit sa kanila yung tao. Mawawala yung credibility nila. Hindi na maniniwala sa kanila yung tao. Kaya nga sa dalawang sagot na yun, yung yes or no, pareha sila makukondem. No? Condemn sila. Kumbaga wala silang ligtas. Either sabihin nilang yes o sabihin nilang no. Wala silang ligtas. Kaya neutral yung sagot nila. No? We do not know. Ay, siyempre, itong mga tao na ito, pag hindi nila alam yung katotohanan, matatalino ito. No? Kaya nga sabi ng Lord, yung talino sa mundong ito, kamangmangan sa kingdom. No? At yung kamangmangan sa mundong ito, katalinuhan sa kingdom. Baliktad. No? Kaya neutral yung sagot nila. Pero walang gitna. No? Either yes or no. Kapag natutunan natin yung katotohanan, either yes, I will obey, or no, I will not obey. Hindi pwedeng maybe. No? Ano sabi ni Jesus sa Revelation? Sa Laodicea? Ano kayo? Lukewarm. Hindi kayo malamig. You're neither hot nor cold. No? Anong gagawin sa inyo? Isusuka mo kayo. So, ganoon din, no? Tayo. Kapag ang sagot natin, ito yung sabi ni Scripture, maybe, no? Ito ang sabi ni Scripture, maybe, isusuka tayo ng Lord. No, kaya nga gusto ni Lord, either hot ka, sabi, or cold. No, kasi kapag hot ka, ibig sabihin, ligtas ka na. No? Binanggap mo na talaga siya. Cold. Ibig sabihin, nangangailangan ka ng kaligtasan. No? Ibig sabihin, na-admit mo na ikaw ay nangangailangan ng kaligtasan. Hot, na-admit mo na ikaw ay ligtas na. No? Ay yung lukewarm, sa gitna ka, sinasabi mo na ako'y ligtas na, pero yung actions natin, yung mga gawa natin, ay hindi nagpapakita na tayo ligtas na. Magkakaroon, uusbong ang pride. And with pride, paano ka maligtas? No? Ito mga Pariseo noon, nasa gitna sila, neutral. Sila na dapat nag-aakay sa mga tao sa katotohanan kasi religious leaders nila. Dapat inaakay nila yung mga tao sa katotohanan. Pero ang tinuturo nila kasi bumalik na. No? Kaya yung tanong ni Jesus sa kanila, trap yan. No? Trap talaga. Alam ni Jesus yung heart nila. Ganon din sa gospel. No? Kapag narinig natin yung gospel, ang response dito, dalawa din lang. No? Kasi kailangan talaga ng response yung gospel. Pag ito'y ating narinig, nabasa, kailangan mong mag-response. Hindi po pwede walang response. No? Yung mga taong walang response sa gospel, patay. No? Meron dapat response. Either paniniwalaan natin kung sino si Jesus o kung tama yung kanyang mga sinasabi o mananatili tayo sa kadiliman. No? I-reject natin yung katotohanan. Kaya, dahil ito na yung huling verse ng Mark chapter 11. No? Ano ang pinakikita ng Mark chapter 11? Mula nung sinimula natin yung Mark chapter 11. No? Pinakikita ng Mark chapter 11, merong anticipation sa mga Hudyo. Merong anticipation, inaantay nila yung Messiah. No? Pumasok siya sa Jerusalem yung araw ng palaspas na tinatawag natin, yung triumphal entry. Ini-expect nila si Jesus yung Messiah na yun. Pero, meron ding great rejection. Kasi yung mga tao na yun,
na sumisigaw ng Hosanna, Hosanna in the highest. Sila rin yung sisigaw later on nang ipako yan sa krus. Ipako yan sa krus. No? Anticipation, si Jesus yung Messiah. Pero merong great rejection. Kasi nga ayaw nila mag-submit sa katotohanan. No? Ayaw nila mag-submit sa katotohanan. Kaya nire-reject nila si Jesus. Hanggang ngayon, ganito ang mga tao. No? Hanggang ngayon, ganito ang mga tao. Ang mga tao merong mga katotohanan, may truths na gusto lang, na gusto nila. Pinipili nila kung ano yung truths. No? Yung katotohanan na gusto nila. Ayaw nila yung buo. No? Ibigay mo yung truth sa kanila. Pipiliin nila ito, gusto ko dito. Ito, gusto ko. Ito, ayaw ko dito yan, dito yan. Kasi against sa gusto ko yan. Ito, okay ito. Kasi ayon sa gusto ko ito. Hindi pwede eh. Hindi pwede yung gano'n. No? Yung truth, tanggapin natin 100%. Hindi natin pwedeng piliin kung ano yung ating gusto. No? Yung iba na kontra sa ating kagustuhan, i-reject natin. Kaya nga yung kanta ni Frank Sinatra, alam niyo ba yung kanta ni Frank Sinatra? I did it my way. No? We did it my way, our way. Ganun tayo, ganun ang tao. We do everything our way. Hindi natin ginagawa yung bagay in God's way. Kundi we do it our way. No, kaya tama si Frank Sinatra. We did it our way. No, at sa ating pagtatapos, simple-simple, no, ating conclusion today. Accept God's truth. No, yun lang, simple lang. Tanggapin natin yung katotohanan ng Diyos. No? Ano ibig sabihin niyan? Ibig sabihin niya, kailangan natin mag-submit and mag-commit. Yung ating buhay ay dapat natin i-submit and i-commit sa Diyos at sa kanyang mga salita. Yun ang pag-accept sa katotohanan ng Diyos. Yun ang tamang response sa katotohanan ng Diyos. No, palagi nating aalalahanin yung kanyang dakilang pag-ibig sa atin. No, yung ginawa niya, no, sa kabila ng ating pagiging totally depraved, minahal niya tayo. No? At yung kanyang mga pangako ay patuloy niyang tinutupad sa atin. No? Sa araw-araw nating buhay, dapat lagi natin aalalahanin at isasangalang-alang, no, yung kanyang mga salita. So, yun ang purpose kung bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Bakit tayo nakikinig sa sermon. Kailangan yung kanyang mga salita ay maging gabay natin sa araw-araw natin buhay. Okay?